am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries. Good morning po sa ating lahat. Ayan, ako po yung nagagalak na magkasama-sama po muli tayo para po magsamba, magpuri at makinig ng salita ng Diyos ngayong umaga. Ayan. Pagka lagi po nating naaalala ang Pasko or darating na ang panahon ng Pasko, ano po ang unang pumapasok sa isip natin? Ay, magpapasko na. Anong lagi nating naalala? Jose Marichan, ayan, sumisilip na, Burmans pa lang, ano? Be honest, ano pong una nating naalala? Pamasko sa mga inaanak, o kaya naman regalo, gastos. Ano pa pong naisip natin tuwing darating ang Pasko? Naaalala natin tuwing Pasko? 13th month bonus, ano, yung iba may 14th month pa, ano? Sa mga estudyante, vacation break, 3 linggo siguro yan, ano? Ano pa po, mga naaalala natin tuwing darating ang Pasko? Inaanak, handaan, ayan. Naalala ko pagka yung mga kaklase ko before nung high school, pag umuwi daw sila sa mga lolo nila, pag uwi nila galing ng bakasyon, tumataba sila. Meron ba naka-experience sa atin noon? Ano, handaan. Ano pa po? Meron pa ba? Or wala na? Bakit ko po tinanong kung ano ang naaalala natin tuwing Pasko? Sapagkat madalas talaga yung mga regalo, pagkain, ano kayang ihahanda naman namin this time, ano kayang ireregalo ko sa mga inaanak ko, anong araw ako pupunta sa Divisoria para hindi masyadong crowded, ano? O magkano ibibigay ko doon sa mga bata sa labas, tig-20 ba? Kasi yung 20 ngayon, barya na, so 50 na po minimum. De, biro lang po. Ano? Madalas ganyan yung mga naaalala natin. Pero ngayong umaga, pag-aaralan natin kung ano ba talaga dapat ang ating unang-unang inaalala pag darating ang Kapaskuhan. Sabi nga dyan, Christmas, ano bang madalas kong alalahanin dito? Pera, regalo, kasiyahan, Jose Marichan, ano, iba-iba ang ating naaalala. Pero tignan natin mga kapatid, ngayong umaga na ito, I don't know kung gumagana ba. Ayan, kung ano ipapaalala sa atin ng Shepherd of Christmas. So mag-aaral po tayo sa aklat ng Luke, verse 2, 8 to 21. So isa po ito sa mga Bible reading natin this coming week. Kaya abangan po din natin. And nabanggit ko po kanina, ang dami nating inaalala at walang nakasabi doon na, ay, kapanganakan ni Kristo. Ano? Walang nakapagsabi, ba't kaya? Ba't kaya, Pastor? Siguro naniniwala sila na hindi talaga 25 ang ano, pwede din naman. Pero yung essence talaga ng Christmas, mga kapatid, naniniwala tayong mga Kristiyano na ito ay pagpapaalala sa atin patungkol sa ating Panginoong Hesus. Sa ating Panginoong Hesus. Ayan. Dahil mga kapatid, Christmas is about remembering Christ and responding right. No, hindi ko masyadong na-rhyme yung Christ at right. Pero magkaano naman sa dulo, parehas na ti. Christmas is about remembering Christ and responding right. Ang Kapaskuhan ay patungkol sa pag-aalala kay Kristo at pagtugon ng wasto. Hindi lang sapat mga kapatid na alalahanin natin, kundi dapat tayo din mga kapatid ay tumutugon, no, nagre-respond ng wasto. Kaya ating pong basahin ang ating pong talata ngayong umaga. Tayo po tumayo mga kapatid sa pagbasa po ng kanyang mga salita. So meron po itong 3 slides. Sa first slide, babasahin po ng side po na ito. Second slide. And then third slide, sabay-sabay po tayong lahat. 1, 2, 3, go. An angel. Fear not, for behold, I bring you good news. And what? For unto you is born you'll find yan. Sa side naman po na ito. Aba, mas malakas.
Glory to God in the highest. Okay, last slide. All together, saying that concerning this child, please. Can see. Sige po, tayo po yung mukat manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon muli upang kami po ay mag-aral ng inyong mga salita. Nawa po, mula po sa mga talata po na ito, patuloy niyo pong ipaalala po sa amin ang mga bagay po na dapat po naming maalala, dapat po naming gawin para po sa inyong kapurihan. Holy Spirit, nawa po i-edify niyo po kami at nawa po mag-glorify po namin kayo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung makakaupo na po mga kapatid. So mapapansin po natin mga kapatid, sino yung kinausap dito ng mga anghel? Shepherds. At yung shepherd mga kapatid, madalas maraming beses o tayo din mismo nangyayari sa atin, hindi natin naaalala yung shepherd dun sa story. Sino yung madalas na naaalala natin pagdating sa pagdalaw kay Jesus Christ? Three kings or yung wise man, three kings. Pati nga sa culture ng Pilipinas, three kings lang ang pinagdidiwang no? Walang Shepherd's Day, walang ganon. Pero mga kapatid, ngayong umaga, titignan natin yung mga kahalagahan, mga bagay patungkol sa ating Panginoon at mga kailangan nating gawin na talagang nagre-reflect doon sa story ng shepherds na ito. And again, sabi nga, Christ is about remembering Christ and responding right. Dito po tatakbo ang ating usapan ngayong umaga. So, 4 things that the shepherd of Christmas reminds us. So, 4 na bagay na yung shepherd of Christmas na nire-remind tayo. 4 na bagay na nire-remind tayo. Ayan. So, number 1, the deity of Christ. Pakibasa nga po. Deity of Christ. Pakibasa po yung verse. Ayan. So sabi dyan, diyan sa mga talata na yun mga kapatid, nagpapatunay lamang na ang ating Panginoong Hesus ay talagang Diyos. Maraming mga religion ngayon na nagsasabi na hindi Diyos si Kristo, kaya hindi sila nagdiriwang ng Pasko. Ngunit sa atin, ang kagandahan at ang nakakagalak mga kapatid, dahil sa biyaya ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay may pananampalataya sa katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Ano po? At sabi rin dito, For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Ano po? Anghel ang nagsasalita dito at hindi pwedeng sumamba ang isang anghel sa kundi sa Diyos lamang. As sabi dito, glory to God in the highest and on the earth, peace among those whom He is pleased. With whom He is pleased. So dito makikita natin mga kapatid yung pag-declare ng mga anghel sa pagiging Diyos ni Kristo. Kung mapapansin natin, napaka-imposibleng bagay ang nangyari na ito na ang Diyos ipinanganak. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Dito pa lang mga kapatid ay talagang pinatunayan na ng mga anghel sa pamamagitan ng buhay ng mga shepherds na ang ating Kristo Jesus ay Diyos. Isa pang bagay mga kapatid, mababasa natin dito sa Isaiah 9:6-7a. Sabi dito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin.
Si Kristo ang tinutukoy dito. Ibinigay sa Kanya ang pamamahala at Siya ay tatawaging kahangahangang tagapagpayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, magiging malawak ang Kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang pagkakaloob sa trono ni David at sa Kanyang kaharian. Ito mga kapatid ay sinulat sa Isaiah. Alam natin Old Testament. 100 years, more than parang 600 something years nga yung pagka-search ko dito na sinulat ito bago mangyari yung birth of Christ. And kung iisipin natin, parang napaka-imposible kung ang isang tao ay ipaprophesy na ipanganak, kundi ang Diyos lamang ang may kakayanan nun. Ang Diyos lamang ang may kakayanan na ipaprophesy ang isang bagay at talagang mapangyayari ito. Kaya mga kapatid, ang pangyayari na ito mga kapatid nung sinulat ni Prophet Isaiah ay talagang naniniwala sila na ito'y mapangyayari sapagkat ang nangako nito ay ang ating Diyos. Ang katuparan nito ay ang ating Diyos. Sabi nga rin dito sa Colossians 1:15, Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and supreme over all creation. For through Him, God created everything in heavenly realms and on earth. So isa pang talata mga kapatid na nagpapatunay ng ating Panginoong Hesus ay Diyos. At naniniwala ako na sa ating lahat po dito ay naniniwala tayo na Diyos si Kristo. Tama po ba? Kaya ano ba ang dapat nating maging tugon? Sa pinaalala sa atin sa pamagitan ng kwento ng mga shepherds na ito, ano ang kailangan natin maging tugon na oo nga, dito pa lang pinatunayan at binigyan ng emphasis ang pagiging Diyos, ang pagiging hari ng ating Panginoong Hesus. Ano ang ating magiging tugon? What should be our response as we remember the deity of Christ? Basahin nga po natin yung respond natin dapat. Genuine worship. Genuine worship. Totoong pagsamba. Dahil siya ay Diyos, marapat siyang sambahin. Dahil siya ay Diyos, alam niya kung anong totoo at hindi totoong pagsamba. Dahil siya ay Diyos, worthy siya na sambahin. Worthy siya na sambahin ng totoo, hindi plastic, hindi napipilitang pagsamba. Kaya mga kapatid, yung angels talaga, pagkatapos nilang kausapin yung mga shepherds, sila ay nagpuri sa ating Diyos. Glory to God in the highest. Ito ang deserve ng ating Panginoong Hesus sa pagpapaalala na siya ay Diyos, na nagkatawang tao lang. Siya ay Diyos. Kaya ang kailangan natin maging tugon mga kapatid ay genuine worship. Pakisabi mo nga sa tabi mo, genuine worship. Tanungin mo, yan ba nagiging tugon mo? Hindi po, ang nagiging tugon ko tuwing Christmas maghanda ng Noche Buena. Yan. Pero mga kapatid, ang nakakatuwa sa ating Panginoon, talagang nandyan ang Biblia upang i-remind tayo sa mga bagay na dapat nating palagi pang matutunan na palagi tayong ma-remind. At sa unang punto natin mga kapatid na ang ating Diyos, ang si Kristo ay Diyos at marapat siyang bigyan ng pagsamba. Nawa mga kapatid, ito po talaga ang maging tugon natin. Palagi, hindi lamang sa tuwing darating ang Pasko, palagi ito po ang ating maging tugon. Genuine worship. Sapagkat mga kapatid, Christmas is about remembering Christ and responding right. Hindi po sapat na aalalahanin lang natin, ay Diyos nga si Kristo. Siya ay hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Ngunit hindi naman tayo tumutugon ng ayos. Hindi po maaari iyon. Pangalawang bagay mga kapatid, humility of Christ. Sabi dito, you will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. Basahin natin yung buong talata. Sabi nga, pakibasa nga po mga kapatid. Lying in a manger. May idea po ba tayo kung ano yung tsura ng manger? Sabsaban, ano sa tingin natin? Gawa saan? Gawa sa? Kahoy, yan yung talagang pinapakita sa atin. May mga dayami,
Parang ano nga, no? May nako-customize pa nga yung mga ano ngayon, no? May paiba-iba, depende na lang sa okasyon. Pero mga kapatid, tignan natin kung ano talaga yung tunay na itsura ng isang manger nung panahon ng New Testament. Ano kaya talaga ang itsura nito? Bakit parang sa picture ang ganda ng pwesto ni Jesus Christ, may mga dayami pa, balot na balot ng tela, ano, ang ganda ng kahoy, baka nara pa yung ginamit doon, no? Pero tignan natin yung totoong itsura ng isang manger. Ang layo sa expectation, di ba? Ano ba ang manger? Sa pagkakaalam po natin, ang manger ay kainan ng hayop. So kung kainan ng hayop yung kahoy, ay nako, lulusot. Kaya hindi ubra. Gawa talaga sa ganito mga kapatid ang manger. Pag tayo nagkaanak or yung iba sa atin dito nagkaanak, papayag ba tayo na yung baby natin ay ilagay natin sa ganito? Hindi. For sure, wala rin yung mga chef, yung lugar na yon na may reserve. Nireserve po talaga namin to para kay Jesus Christ. Wala. For sure, may pagkain doon, inalis lang para higan. Mga kapatid, may picture pa akong nakita dito, hindi kaaya-aya, kaya hindi ko na lang nilagay dyan. Isipin natin mga kapatid, yung humble na pagdating dito ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya pinili na ipanganak sa isang kaharian. Hindi niya pinili na ipanganak sa isang kutsyon, napakalaking bahay, na kutsyon, madaming mga tao, kundi pinili ng Diyos na siya ipanganak sa isang manger na tulad nito. Grabe ang humbleness ng ating Panginoon. Diyos ng kalawakan, creator of all things, pinili na ipanganak sa isang sabsaban. Kaya mga kapatid, napakalinaw sa atin, gagamitin yung term ni Pastor Rodel, na wala tayong karapatan, again, magmayabang. Wala tayong karapatang magmataas. Kung unang-unang ginawa ng ating Panginoong Hesus pagbaba niya dito ay pinakita niya ang kanyang humility. Pinakita niya ang kanyang humility. Ang nakakalungkot, tayo minsan hindi na lang nalalambigan sa church, umaalis na. O kaya hindi ganun kaganda ang praise and worship, umalis na. O kaya boring magsalita yung ganito, hindi na tayo comfortable sa isang group, umalis na. Hindi na tayo masyadong napapansin, umalis na. Kasi gusto natin kung saan tayo comfortable, dun talaga tayong lugar. Kahit na nababaliwala na yung paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesus, tinatalikuran na natin yung mga pangako natin sa Kanya. Pero mga kapatid, yung comfort, yung magandang pagtutuluyan, hindi yun ang iniisip ng ating Panginoong Hesus. Hindi yun ang pinili ng ating Panginoong Hesus, kundi pinili niya na siya ay magkaroon ng humble na entry dito sa mundo. Humble na birth sa pamagitan ng pagpapanganak sa Kanya sa isang sabsaban. Imagine natin mga kapatid, yung hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, creator of all things, ipapanganak sa ganito. Kaya sino tayo mga kapatid upang konting struggle lang, tatalikuran ng ating Panginoon, isipin natin mga kapatid kung anong ginawa ng ating Panginoon Hesus para sa atin. So, ano ang kailangan natin maging respond as we remember the humbleness of Christ? Imitate Him. Gayahin natin ang humility ng ating Panginoong Hesus. Hindi ko sinabi mga kapatid na magpanganak tayo at humiga tayo sa sabsaban, ha? No. Yung humility mga kapatid na siya ay King of Kings, Lord of Lords, okay lang sa Kanya na ipanganak sa sabsaban upang tayo muli ay mailapit sa ating Panginoon. Imitate Christ. Because mga kapatid, Christmas is about remembering Christ and responding right. As we remember Christ's humility, ang respond natin mga kapatid ay imitate natin ang ating Panginoon. Gayahin natin ang ating Panginoon sa Kanyang humility. And third, pakibasa po mga kapatid, compassion of Christ. Pakibasa po yung verse.
Yeah. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you the good news of great joy that will be for all the people." Mga kapatid, kung papansinin natin, ang unang nakakita talaga sa Panginoong Yesus nang siya'y pinganak ay yung mga shepherds. Hindi yung wise man, hindi yung iba, kundi yung shepherd talaga. Kung papansinin natin, talagang sinabi, ito ang sign ninyo. Merong isang sanggol na isinilang sa isang sabsaban, nakabalot sa tela. Kaya talagang may kita natin na shepherds talaga nakasulyap dun sa pagkapanganak sa ating Panginoong Yesus. At bakit kaya shepherd ang unang pinili ng ating Panginoon na makakita sa Kanya doon sa Kanyang kapanganakan? Of course, bukod kay Mary and Joseph. Bakit nga kaya? Bakit nga kaya? Kung titignan natin yung shepherd, sabi dito, was a poor man's position in the Bible. It was the lowest of duties. The shepherd was literally among the sheep all the time, 24/7, 365. Ang shepherd po pala noon ay isa sa pinakabababa. Sabi nga dito, lowest of duties, pinakamababa sa lahat ng trabaho. Kung ngayon tinitingnan natin yung mga nagfa-farm, mga hasyendero, para ang yayaman, Pero nung panahon na yun, mga kapatid, lowest of duties ang shepherd. Kaya bakit nga kaya na shepherd ang unang pinili ng ating Panginoon? Ang sagot doon, mga kapatid, His compassion. Walang tinatangi ang ating Panginoon. Walang tinatangi ang ating Panginoon. Yung shepherds na ito, mga kapatid, for sure, sila ay Hudyo Sila ay Hudyo. For sure, sila ay nakikinig na ng mga prophecies mula doon sa mga binabasa sa mga temple. Sila rin ay nakakarinig patungkol sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. And probably, mga kapatid, sila po ay nag-aantay bilang Hudyo ng isang darating na tagapagligtas. At dahil sa compassion at grace ng ating Panginoon, sila ang piniling unang makasulyap sa pagsilang ng Panginoong Yesus. Walang pinipili. Lowest of duties. Hindi pinili ng Diyos yung mga nagmamayabang na mga Pariseo, mga Saduceo, na akala nila ang taas nila. Mga kapatid, itong story na to ay isa sa mga magsasampal sa katotohanan sa isa standard ng tao. Sa tingin ng mga tao, dapat yung mga Pharisees, dapat yung mga Sadducees, ang unang makasulyap, ang puntahan ng anghel para sabihin, ito na yung inaantay ninyo, yung inaaral ninyo dyan. Pero hindi Ang pinili ng Diyos ay yung mga shepherd, lowest of duties, dahil sa kanyang compassion. At ang dapat natin maging respond dito as this story reminds us na na si Kristo ay may compassion. Ano po ito? Show compassion. Magpakita rin po tayo ng compassion kahit sino pa yan. Kahit sino pa yung mga nakakasalamuhan natin, magpakita tayo ng compassion. Kahit mahirap pakisamahan, pakita tayo ng compassion. Sa ating mga workmates, schoolmates, magpakita tayo ng compassion. Sa paanong paraan? Ibahagi sa kanila ang pinakakailangan nila sa kanilang buhay. Yun ay si Kristo Jesus. At yun din mismo ang naranasan ng mga shepherds, mga kapatid. Na-reveal sa kanila, nasulyapan nila ang greatest gift na pwede nilang makuha. Yun ay ang ating Panginoong Jesus. Again, pakitulungan na lang ako. Christmas is about remembering Christ and responding right. Na-remind tayo na ang ating Panginoong Jesus, unang-una ay Diyos, na dapat lamang na tayo ay sumamba ng totoo. Na-remind tayo ng ating Panginoong Jesus ay punong-puno ng kababaang loob. Gayahin natin siya sa kanyang pagpapakababang loob. Na-remind tayo, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesus ay nagpakita ng compassion. Sabi dun sa verse, hindi lamang yung mga shepherd, sabi nga dun sa lahat ng mga taong kinalulugdan niya. At kabilang tayo, mga kapatid, sa nakaranas ng compassion ng ating Panginoong Jesus. At ano ang ating dapat maging tugon? Show compassion. Pang-apat, mga kapatid, at huli na po ito. Ano ang pang-apat na nire-remind tayo ng Christmas shepherd?
Ministry of Christ. Sabi dito, for unto you is born this day a Savior, He is Christ the Lord. Sabi dito, for unto you is born, dito ko lang babasahin, this day in the city of David, a Savior who is Christ the Lord. In this story, mga kapatid, malaking reminder sa atin kung ano po ang ministry ng ating Panginoong Hesus, kung ano po ang kanyang ginagawa, kung ano po ang kanyang ginawa, kung ano po ang kanyang dahilan kung ba't po siya bumaba dito sa lupa. Unang mga kapatid, 2 bagay, o siguro 3 bagay. Mga kapatid, mapapansin natin na yung mga ship ay yung unang unang nakasulyap sa ating Panginoong Hesus. And sabi dito sa isang quote ni Alfred, sabi dito, pakibasa nga po, this man, yung shepherd, who watched the sheep meant for slaughter, received. Yan. These men who watched the sheep meant for slaughter receive a divine message about the ultimate lamb. Yung mga shepherd na yun, mga kapatid, ay nagbabantay ng kanilang mga tupa. Yung mga tupa na yun ay pwedeng ini-slaughter or kaya naman kinakain nila, pinapatay. At ang nakakamangha, mga kapatid, yung shepherd din na ito, ang unang pinag-revealan ng mga angels para makapunta doon sa sabsaban upang masulyapan ang ultimate lamb na magliligtas sa atin. Ang magliligtas sa kanila. Para bang sinasabi, tignan ninyo yung tupa, yung kordero ng Diyos doon sa sabsaban na magliligtas sa inyo, kayong nagbabantay ng mga tupa. Mga kapatid, yung story ng mga shepherd ay more than lang sa isang shepherd na magpunta doon sa sabsaban, kundi isang malaking reminder na oo nga, shepherd yung unang nakasuliyap. Sila ay nagbabantay ng sheep. At ang ating Panginoong Hesus, siya yung ultimate lamb. Grabe yung namangha ako dito sa sobrang connection ng bakit yung shepherd. Ako rin kasi mga kapatid, nung inaaral ko to, bakit nga ba shepherd? Bakit nga ba sila hindi yung wise man? Kasi all throughout nung pagtanda ko, iniisip ko yung wise man talaga ang nakasulyap. Pero buti lang sa Bible School, tinuro na hindi talaga sila. And namangha ako mga kapatid, sa katotohanan na yung mga shepherd ay nireveal sa kanila yung ultimate lamb, na sila mismo ay nagbabantay ng tupa. Nireveal sa kanila yung tupa na mag-aalis ng lahat ng kasalanan, lahat ng kaparusahan ng kasalanan sa mga Kristiyano. Hindi lamang bilang tupa, mga kapatid, hindi lang bilang sacrifice, kundi Christ as our shepherd as well. Kanina, Christ as our Savior. Ngayon, Christ as our Shepherd. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name Emmanuel. Kung mapapansin po natin, mga kapatid, yung mga shepherd na ito, sabi doon, 24/7, 365, sila ay nagbabantay sa tupa. And what an amazing truth, mga kapatid, ng ating Diyos, Emmanuel, nasa lahat ng dako ay kasama natin. Hindi tayo papabayaan, hindi tayo iiwan man. Mga kapatid, yung mga shepherd na yon, maaaring umaalis-alis, pero mga kapatid, yung shepherd natin, which is Christ, hindi tayo iiwan kailanman. For He is our Emmanuel. God is with us. Sabi doon, there were shepherds out in the field keeping watch over their flock by night. Talagang binabantayan. Sabi sa isang commentary, talagang sila ay nagpupuyat. Hindi talaga iniiwan ang kanilang mga tupa. Kung sakali mang nagpapalitan, hindi nila pinapabayaan na iiwan yung mga tupa. Ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, bilang our shepherd, hindi tayo papabayaan. Hindi tayo iiwan. Sabi sa John 10:11, ako ang mabuting pastol. Ang Panginoong Hesus na nagsasalita dito, inalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang ating Panginoong Hesus ang mabuting pastol.
Sabi rin dito sa awit 23 verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Mga kapatid, sa pagbabasa ko ng shepherd po na ito, ng story of the shepherd, sobra akong na-amaze kung bakit nga ba shepherd ang unang nakakita. Bakit shepherd ang pinili ng Diyos? Dahil mga kapatid, yun din ang sole reason kung bakit bumaba ang ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Upang hanapin ang kanyang nawawalang mga tupa. Upang hanapin ka, upang hanapin ako, upang hanapin tayo. Christ is our good shepherd. And ano ang dapat natin maging respond? As the scripture, as the story reminds us na ang ating Panginoong Hesus, ito ang kanyang ministry. Siya ang ating shepherd, siya ang ating savior. Ano ang kailangan natin maging respond? Trust in Him. Magtiwala sa Kanya. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, hindi lamang po tagapagligtas natin, kundi siya rin po ang ating shepherd. Sabi sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. Paulit-ulit ko po itong sinasabi kagabi. Paulit-ulit ko itong sinasabi. At paulit-ulit din ako nire-remind ng Panginoon na hindi kita pagkukulangin. Mga kapatid, kung sino sa atin dito, yung parang feeling natin, nagkukulang tayo, feeling natin parang ang hirap magtiwala sa ating Panginoon. Mga kapatid, the shepherd of Christmas reminds us that He is our shepherd at tayo dapat ay magtiwala sa Kanya. The Lord is our shepherd, we shall not want. And mga kapatid, ito ang dapat nating maging respond. Trust in Him. Hindi lamang sa ating kaligtasan, kundi buong buhay natin ay pagkatiwala natin sa ating good shepherd na yun ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang tunay na shepherd of Christmas ay ang ating Panginoong Hesus. Because Christmas is about remembering Christ and responding right. And responding right. And to give us para ma-review tayo mga kapatid, 4 things that the shepherd of Christmas remind us of: the deity of Christ, the humility of Christ, the compassion of Christ, ministry of Christ. At ito ang dapat natin mag-respond: worship Him, imitate His humility, show compassion to others, at trust in God. Mga kapatid, ang remember and response ay napaka-connected sa isa't isa. May mga bagay tayong naaalala na hindi naman sobrang importante at hindi tayo nagre-respond agad-agad. Tama po ba? Naalala natin na nakasaksak nga pala yung electric pan, pero dahil kakalis mo pa lang naman, ibibilin mo na lang, hindi ka magre-respond agad. Pero kung ang naalala natin ay sobrang halaga, sobrang urgent, katulad sa ating mga trabaho, meron tayong mga kailangan ipasa, naalala ko, bukas na pala yung deadline. May gagawin tayo, magsisipag tayo. Sa ating school, bukas na pala yung pasahan ng aming project. Magsisipag ako, ikakram ko yun, magpupuyat ako. Yun ang nagiging respond natin pag may naaalala tayong napakahalaga. Kaya mga kapatid, nawa ang maging respond din natin as this passage na nare-remind tayo sa mga bagay na ito ay gawin din natin with urgency. With urgency. At talagang i-prioritize natin to na maging respond natin sa ating buhay. Sambahin natin ang ating Panginoon. Imitate natin ang kanyang humility. Mag-show tayo ng compassion sa iba. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Mababaliwala mga kapatid ang paalala na ito kung hindi rin tayo magre-respond. Baliwala mga kapatid, ang simbang gabi, ang mga reminder patungkol sa ating Panginoong Hesus every Sunday, ang mga tinuturo sa atin tuwing Sunday, mini-message sa atin, sa mga life group, nire-remind tayo, baliwala lahat yan kung hindi tayo magre-respond. Kaya mga kapatid, nawa ang reminder sa atin ng Panginoon ngayong umaga ay magdulot sa atin upang humakbang, upang mag-respond
ng tama. Sapagkat again, Christmas is about remembering Christ and responding right. Mga kapatid, meron ba sa atin ngayon na parang may pinapagawa ang Panginoon? Kino-convict ng Panginoon ng mga nakaraang linggo pa about patungkol sa kanyang message, sa kanyang mga salita. Ngunit hirap na hirap tayong sundin, hirap na hirap tayong mag-respond. Meron bang mga pinapagawa sa atin ng ating Panginoon na alam natin, ito yung gusto ng Diyos na gawin ko, pero hindi tayo nagre-respond. Mga kapatid, this morning, lumapit tayo sa ating Panginoon at magpa-remind tayo sa Kanya na, Lord, i-remind mo ko sa lahat ng nais mong ipa-remind sa akin. Ano yung mga nais mong ipagawa sa akin? Ano yung mga nais mong patuloy kong matutunan patungkol sa iyo? Ano yung nais mong i-remind sa akin patungkol sa iyo sa mga katangian mo na maaaring nakakalimutan ko? At tulungan mo ko na mag-respond. Tulungan mo ko na mag-respond ng tama sa kung ano naman, Panginoon, ang iyong nais na gawin ko. Sige mga kapatid, tayo po ay manalangin sandali, personal prayer, at lumapit tayo sa ating Panginoon. Baka minsan yung karakter, yung attribute ng Panginoon ang ating nakakalimutan kung sino siya sa ating buhay. Kaya ang nagiging respond natin sa ating buhay ay negative. Pero mga kapatid, kung patuloy po tayong magpaparemind sa ating Panginoon kung sino siya, through His Word, mga kapatid, kayang-kaya natin mag-respond ng tama. Panalangin natin sa ating Panginoon. Kung minsan nakakalimutan mo na Emmanuel siya, palagi mo siyang kasama, magpatulong ka sa Panginoon na palagi yung maalala. Kung minsan nakakalimutan natin na siya ay our Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Jehovah Rapha. Magpatulong tayo sa ating Panginoon na ma-remind sa mga bagay na ito at tulungan tayo na mag-respond ng tama. May mga pinapagawa ang ating Panginoong Hesus. Marami nang nagsasabi sa atin na gawin natin to, na nag-encourage sa atin na mag-ministry, nag-encourage sa atin na mag-step up, nag-encourage sa atin na maging part talaga ng move sa church na ito. Ngunit parang hirap na hirap tayo mag-respond. Mga kapatid, this morning, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Baka kasi yan talaga ang nais niyang ipagawa, ngunit hindi tayo nagre-respond ng tama. Mga kapatid, this Christmas, let us all be reminded about who God is. Kung ano ang Kanyang nais sa ating mga buhay. At magpatulong tayo sa banal na Espiritu upang tumugon ng tama. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa reminder niyo po sa amin sa pamamagitan po ng story ng mga shepherd na nireveal po sa kanila ng mga angel ang inyo pong pagsilang dito sa mundo. Salamat po sa mga reminder na tunay nga po kayo po ang aming Diyos na marapat sa wagas na papuri, sa tamang pagsamba, aming Ama, na kayo po ang aming Diyos na lumikha ng buong daigdig, ng buong kalawakan, Panginoon, na nagpakumbaba upang iligtas ang hindi naman karapat-dapat. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na gayahin ang inyong humility. Wala po kaming karapatan upang magmayabang. Salamat, Panginoon, sa reminder niyo po sa amin na kayo po ang unang nagpakita ng compassion. Pinaranas niyo po ito sa amin. Na binigay niyo po sa amin, Panginoon, yung aming greatest need. Yun po ay yung Savior. At nawa, Panginoon, sa pamagitan po ng aming buhay, mag-overflow ang compassion po na ito at maranasan din po ng mga tao sa paligid po namin. Maibahagi po namin, Panginoon, ang kanilang greatest need. At yun po kayo, ang kanilang Lord and Savior.
And thank you, Father God, for reminding us na kayo po ang aming Savior. Kayo po ang aming Shepherd. Na hindi niyo po kami pababayaan. Na kayo po ang Diyos na tumutugon sa mga pangako. Kayo po ang Diyos na hindi nagbabago, hindi nagkukulang kahit kailanman. Kayo po ang Diyos na tapat. Kayo po ang Diyos na dakila. Kayo po ang aming Shepherd. Kaya marapat, Panginoon, tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyo, Panginoon. Buong buhay, pagtiwala po namin sa inyo, sa aming Good Shepherd, Panginoon, with no reservations, Father God. Nawa po'y pagkatiwala po namin ang aming buhay sa inyo lamang. Sapagkat dahil nga po kayo po ang Diyos na hindi nagbabago. Kayo po ang Diyos na hindi sumisira sa pangako. Kayo po ay Diyos na laging nandyan sa amin. Marapat lang, Panginoon, na ibigay namin ang tiwala namin sa inyo at sa inyo lamang. Panginoon, tulungan niyo po kami na every time na kami po ay mareremind sa mga totohanan patungkol po sa inyo, mag-respond po kami ng tama. Hindi lamang po ito pumasok sa kanan, lumabas sa kaliwang tenga, kundi kami, Panginoon, ay makonvict at talaga kami po ay umaksyon, Panginoon, ng nararapat ayon po sa inyong naisin. Kung meron po kayong nire-remind po sa amin ngayong umaga, mga nais niyo pong ipagawa po sa amin, mga nais niyo pong ipaaral sa amin, Panginoon, nais niyo pong sabihin namin sa aming kapwa, nawa po, Panginoon, mag-respond po kami ng tama. Father God, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa Kapaskuhan na nagre-remind po sa amin na ang aming tagapagligtas, na ang aming pastol ay isinilang para sa amin upang ibalik kami sa paanan ng Ama. Nawa po, Panginoon, tulungan niyo po kami. Turuan niyo pa po kami na maging kawangas po ng aming Panginoong Yesus. At every time, Panginoon, na nakakalimutan po namin ang patungkol po sa inyo, ang inyo pong character, remind us, Panginoon. Remind us. Panginoon, nawa po lahat po ng aming napakinggan ay tumimo sa aming mga puso't isipan. At simula ngayong araw na ito, kami po ay tutugon ng tama ayon po sa inyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.